Nag-vibrate ang phone ni Enrique sa ibabaw ng mesa. Kumunot ang kaniyang noo. "Excuse me for a moment?" Saad niya sa mga kamiting bago lumabas ang boardroom. "Paolo, I hope this is important. I'm in the middle of something." "Boss, nahanap ko na siya." "Where?" "Nasa isang probinsya po sa norte, boss. Nasa isang maliit na baryo. Malapit sa mga taniman ng palay. At boss, hindi lang po siyang nakita ko." "What do you mean?" "May kasama ho siyang bata, boss. Isang batang lalaki. Mga 4 na taong gulang na siguro. At boss, kamukhang kamukha ninyo. Hindi po ako pwedeng magkamali. Anak niyo siya." "Anong ginagawa niya doon? Is she okay?" "Boss, nakita ko siya. Nagbibilad ng palay. Tagabilad lang siya ng palay rito, boss. At mukhang mahirap ang kalagayan nila kumpara sa buhay niya sa Maynila. Yung bata maruming damit tsaka nakayapak lang sa bukid." "Don't let them out of your sight, Paolo. Stay there. Magpadala ka ng GPS coordinates ngayon din." "Opo, boss. Pero mukhang nakilala niya ako. Baka magtago ulit sila." "Then follow them secretly. Do not approach her again. I will be there." Pagkababa ng cellphone, bumalik si Enrique sa boardroom pero hindi para ituloy ang meeting. "The meeting is adjourned. All of you. Out." But sir, we were just about to sign." "I said out." Sigaw ni Enrique na ikinagulat ng lahat. Nang makaalis ang lahat, tinawagan niya ang kanyang private pilot. "Ready the helicopter. I don't care about the flight plan. Get the permits later. We're flying to the north. Now." Kagagaling lang ni Enrique sa isang board meeting na tumagal ng 8 oras. Pagod na pagod siya, tsaka kumikirot ang sentido dahil sa mga stock na bumababa. Pagpasok niya sa pintuan, hindi yung bango ng scent diffuser ang sumalubong sa kanya, kundi isang matapang, tsaka nanonood na amoy ang pumasok sa kanyang ilong. "Ano ba tong amoy na to?" tanong ni Enrique, habang niluluwagan ang kanyang necktie at tsaka dire-diretsyong naglakad papunta sa kusina. Nakita niya si Jessa na masayang nagpiprito sa harap ng stove. Ang asawa niya ay naka-apron tsaka parang hindi napapansin ang usok na kumakalat sa buong open concept na kitchen nila. "Hi love, buti nakauwi ka na agad. Tamang-tama, luto na tong niluluto ko." Nakangiting sabi ni Jessa. Agad na napaatras si Enrique nang makita ang nakalagay sa plato. Tuyong isda, maraming tuyo na bagong hango sa kawali. Yung usok nito ay kumakapit sa mga granite, countertop, at malamang ay pati sa mga kortinang gawa sa seda. "Jessa, seryoso ka ba? Tuyo?" Iritableng tanong ni Enrique. "Alam mo namang may mga guest ako na pupunta rito bukas para sa isang viewing. Yung amoy nito, hindi to basta-basta mawawala sa loob ng 1 linggo." Nawala ang ngiti sa mukha ni Jessa. "Gusto ko lang namang kumain nito, Enrique. Kanina pa ako naglalaway dito eh. Sobrang sarap kaya nito sa sinangag tsaka sa kamatis." "Pero hindi dito. Look at this place, Jessa. This is a high-end penthouse. Not a wet market. Mayaman tayo. Hindi natin kailangan na kumain ng ganyang klaseng pagkain na amoy palengke. It's low class." Medyo napataas ang boses ni Enrique dahil sa stress. "Low class?" Ulit ni Jessa, nabakas ang sakit sa boses. "Pagkain lang to, Enrique. Hindi naman nababawasan ang pagkatao ko dahil lang kumakain ako nito. Bakit pa kailangan pati yung kakainin ko kailangang pasok sa standards ang pagiging mayaman mo? Dahil asawa kita. Everything you do reflects on me. At yung amoy na to, nakakasulasok. Sana lumabas ka na lang o pumunta sa kung saang karinderya kung yan yung gusto mong kainin. Huwag dito sa kusina ko." Saad ni Enrique habang binubuksan lahat ng bintana kahit malakas ang aircon. "Kusina mo?
Tanong ni Jessa habang nanginginig ang mga kamay. Akala ko babahin natin to. Pero mukhang tama ka nga. Teritoryo mo to. Pati yung rules mo. Pasensya na. Nakalimutan ko kasing hindi pala ako bagay sa ganitong karangyaan. Huwag mo namang baliktarin ang usapan, Jessa. Pagod ako. Ang gusto ko lang naman makauwi sa bahay na maayos. At hindi amoy isda yung paligid. Is that too much to ask? Reklamo ni Enrique. Hindi naman siguro masama kung pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Sobrang sama ng pakiramdam ko buong araw, tsaka ito lang ang kaisa-isang naisip ko na kainin na hindi ako nasusuka. Pero sige, kung yan ang tingin mo sa gusto ko, sige lang. Sabi ni Jessa na nagsisimula ng mangilid ang luha. Bakit ba ang sensitibo mo ngayon? Isang ulam lang yan Pinapalaki mo yung gulo. Itapon mo na yan tsaka magpa-deliver na lang tayo ng steak o kahit anong gusto mo. Basta wag lang yung basura na yan. Utos ni Enrique. Hindi na sumagot pa si Jessa. Patubog niyang kinuha ang plato ng tuyo at saka tinapon sa basurahan. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papasok sa kanilang kwarto at saka isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si Enrique sa kusina habang hinihimas ang kanyang ulo. Grabe, simpleng bagay lang nagalit na agad. Napaka-unreasonable. Bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng isang basong tubig tsaka naupo sa sofa. Inisip niya na baka bukas ay maayos din lahat. Baka pagod lang din si Jessa o baka may pinagdadaanan na hindi niya alam. Pero sa isip ni Enrique, tama lang na pinagsabihin niya ang asawa dahil ayaw niyang masanay ito na gumawa ng mga bagay na hindi angkop sa katayuan nila sa buhay. Masyado lang siyang nadadala sa emosyon. Sad ni Enrique sa kanyang sarili habang pilit na dinededma ang naiwang amoy sa hangin. Naupo siya sa dilim habang hinihintay na lumamig ang kanyang ulo. Habang sa kabilang kwarto naman, tahimik na nag-e-empake si Jessa ng kanyang mga gamit. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Enrique sa sofa. Nagising siya madaling araw na tsaka medyo nawala ng amoy ng tuyo dahil sa lakas ng air purifier niya. Napatingin siya sa pinto ng kwarto nila tsaka napabuntong hininga. Bukas na lang kami mag-uusap. Hayaan ko muna siyang huminahon, sabi ni Enrique. 8:00 na ng umaga. Isang oras matapos ang karaniwan niyang gising. Pero nakahiga pa rin siya habang nakatitig sa kisame. Tumayo siya tsaka pumasok sa banyo para makapaghilamos. Pagtingin niya sa salamin, napansin niyang parang sobrang tahimik ng bahay. Karaniwan ay narinig niya ang mahinang hilik ni Jessa o kaya naman ay yung paggalaw nito sa kama. Pero ngayon, parang wala siyang nararamdamang presensya. Masyado lang siyang emosyonal. Pagdilat niyan mamaya, marirealize niya ang babaw ng dahilan niya para magalit ng ganon. Bulong ni Enrique sa sarili. Inasahan niyang paglabas niya ng kwarto ay makikita niya si Jessa na nagluluto ng normal na almusal. Siguro, pancakes or omelette. Hindi yung ulam na amoy palengke. Gusto niyang humingi ng tawad sa pagtaas ng boses. Pero gusto rin niyang panindigan na tama siya tungkol sa amoy sa loob ng bahay. Pagdating niya sa kusina, malinis lahat. Masyadong malinis. Walang baso sa lababo, walang amoy ng kape, at wala yung ingay ng radyong madalas pinapatugtog ni Jessa tuwing umaga. Jessa? Tawag niya tahimik ang buong palapag. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at saka nakita ang maayos ang higaan. Walang Jessa na nakahiga doon. Jessa? Tawag niya pero walang sumasagot. Inisip niya na baka nasa guest room lang to at natutulog dahil sa sama ng loob. Pinuntahan niya ang lahat ng sulok ng penthouse pero wala siyang Jessa na nahanap. Doon na siya nagsimulang kabahan. Nasaan ba yung babaeng yan? Masyado namang matampuhin. Reklamo pa ni Enrique habang kinukuha ang kanyang cellphone para tawagan ang asawa. Pero bago pa niya mapindot ang numero ni Jessa, napansin niya ang isang papel na nasa ibabaw ng side table.
Kasama nito yung isang wedding ring ni Jessa. Kung hindi mo matanggap ang amoy ng ulam ko, siguro hindi mo rin matatanggap ang totoong ako. Ayoko na makipagtalo, Enrique. Suko na ako. Basa ni Enrique sa sulat. Hindi siya makapaniwala. Dahil lang sa tuyo? Dahil lang sa amoy ng isda, maglalayas ang asawa niya? Babalik yan. Magpapalamig lang siguro sa mga kaibigan niya. Paninigurado ni Enrique sa sarili. Pumasok siya sa master walk-in closet para kumuha ng isusuot na suit para sa opisina. Doon siya unang kinabahan. Yung bahagi ng closet na dating puno ng mga floral dress, casual jeans, tsaka mga bag ni Jessa ay bakante. Inilang ba sa kulang? Parang hinalughog to ng bagyo. Pati ang mga sapatos nito sa rack ay wala na rin. Ano ba to? Biro ba to? Sad ni Enrique habang mabilis na binubuksan ng mga drawer. Wala na mga underwear ni Jessa. Wala na mga paborito nitong scarf. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa banyo. Yung toothbrush ni Jessa, ang mga skincare products nito na nakakalat dati sa counter, tsaka maging ang hair dryer nito. Lahat ay naglaho. Tanging ang mga mamahaling pabango na binili ni Enrique para sa asawa ang naiwan. Parang mga dekorasyong hindi man lang hinawakan. Hindi siya pwedeng umalis ng ganun lang. Sigaw ni Enrique sa loob ng walang lamang closet. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang phone tsaka tinawagan si Jessa. The subscriber you are calling is out of coverage area. Sinubukan niya ulit. Ganun pa rin. Sinubukan niyang mag-send ng message sa iba't ibang apps. Pero isa lang nakikita niya. Last seen yesterday at 11:45 p.m. Baka nasa nanay niya. Sabi niya sa sarili habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Tinawagan niya ang biyanan niyang si Aling Bebot na nasa probinsya. Hello? Ma? Si Enrique po to. Nandyan po ba si Jessa? Nag-away po kasi kami kagabi. Baka lang sakaling dumiretso siya sa inyo. Ha? Enrique, ano pinagsasasabi mo? Wala rito ang anak ko at bakit kayo nag-away? Akala ko ba maayos kayo diyan? Bakas ang pag-aalala sa boses ng matanda. Wala po. Sige po, baka nasa kaibigan lang. Huwag po kayo mag-alala, tatawag po ako ulit. Mabilis na paalam ni Enrique bago pa siya matanong ng mas malalim. Tinawagan niya lahat ng kaibigan ni Jessa. Si Maria Juana, si Sasha, si Grace, lahat sila ay iisang sagot. Hindi nila alam kung nasaan si Jessa, tsaka nagtataka rin sila kung bakit siya nagtatanong. Hindi ba kayo magkasama? Sabi niya sa group chat kagabi matutulog na siya kasi masama ang pakiramdam niya. Sabi ni Sasha sa kabilang linya. Nag-away kami. Kung sakaling mag-message siya sa inyo, sabihin niya bumalik na siya rito. Masyado siyang nagiging isip bata. Seryosong utos na Enrique. Enrique kasi baka naman sumusobra ka na. Alam mo namang mababaw si Jessa pero kapag napuno yan, abay talagang aalis yan. Paalala ni Sasha. Pero binabaan na siya ni Enrique ng telepono. Lumipas ang buong araw sa opisina na wala sa sarili si Enrique. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kaniyang executive suite, umaasa siyang ang secretary niya ay magsasabing, Sir, andito na po si Ma'am Jessa. Pero hanggang gumabi, walang dumating. Umuwi siya sa penthouse sa umaasang nandun ang asawa, na marahil ay nagpapalamig lang sa mall o di kaya kung saan mang spa. Pero wala. Walang pagkain sa mesa. Walang asawang sasalubong sa kanya para kunin yung briefcase niya. Seryoso talaga siya. Sad ni Enrique habang naupo sa sofa kung saan siya natulog kagabi. Binuksan niya ang CCTV ng building sa kanyang laptop. Nakita niya ang footage kagabi. Bandang 12:00 na madaling araw, lumabas si Jessa ng elevator bitbit ang dalawang malalaking maleta. Nakasuot ng jacket tsaka sombrero na parang ayaw makilala. Sumakay sa isang taxi na naghihintay sa labas. Saan ka pupunta, Jessa? Wala kang pera. Wala kang kahit ano kundi ako.
Bulong ni Enrique. Sa isip niya, babalik din si Jessa kapag naubos ang laman ng ATM card nito. Alam niyang may limit ang credit card na hawak nito. Tsaka madali niya matatrack kung saan to gagamitin. Pero kinabukasan, chinek niya ang bank account nila. Walang transaction. Ni isang piso walang nabawas. Nag-withdraw lang pala si Jessa ng sapat na cash bago siya umalis. Mga ilang libo lang na hindi sapat para mabuhay sa syudad ng matagal. Magtitiis yan sa hirap. Tapos babalik din yan. Hindi sanay si Jessa sa hirap na yan. Nasanay na siya sa marangyang buhay na binigay ko. Paniniguro na Enrique sa kanyang sarili. Lumipas ang isang linggo, naging dalawa. Ang dalawa ay naging isang buwan. Araw-araw chinecheck ni Enrique ang social media ni Jessa. Walang post, walang story. Parang bigla tong nilamon ng lupa. Kumuha na siya ng private investigator para hanapin ito. Pero kahit yung mga expert ay nahihirapan. Sir, parang sinadya talagang magtago. Nagpalit siya ng SIM card. Hindi niya ginagamit yung bank accounts niya. Tsaka yung taxi na sinakyan niya, iniwan lang siya sa isang bus terminal na maraming destinasyon. Ulat ng investigator sa kanya. I don't care. Magbabayad ako. Kahit na magkano. Hanapin niyo siya. Sigaw ni Enrique sa loob ng kanyang opisina. Hindi pwedeng mawala ang asawa ko ng ganun-ganun lang. Pinatay niya ang tawag sa private investigator niya bago bumaling sa sekretarya niya. I want you to find her. Use every resource we have. Check the airports, the bus terminals, everything. Opo, boss. Gagawin po namin lahat. Sagot naman ni Mark. Gabi-gabi kapag nasa penthouse siya, tinititigan niya ang kusina. Minsan parang naririnig pa niya ang tawa ni Jessa habang nagluluto. Naaalala niya kung paano to kuminang nung mga mata nung huli silang kumain sa labas. Tsaka kung paano to biglang nagbago nung huling gabi nila. Dahil lang ba sa tuyo? Tanong niya sa sarili habang hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi niya matanggap na yung isang katulad niya na kayang bumili ng kumpanya. Tsaka magpatakbo ng libo-libong empleyado ay hindi kayang kontrole ng sarili niyang asawa. Para sa kanya, ang pag-alis si Jess ay isang sampal sa kanyang ego. Pero higit pa sa ego, may maliit na bahagi sa puso niya na nagsisimulang makaramdam ng pangungulila. Babalik ka rin, Jessa. Alam kong babalik ka. Sabi ni Enrique sa hangin. Lumipas ang isang linggo pero walang balita. Si Enrique na dating laging focus sa trabaho ay nagsisimula ng mawala sa sarili. Hindi siya makakain ng maayos tsaka laging nakatingin sa pinto. Umaasang biglang papasok si Jessa tsaka magsusorry sa kanya. O kahit siya na yung magsorry basta bumalik lang to. Kasalanan ko ba talaga? Tanong ni Enrique habang tinitingnan ang tinapon niyang tuyo sa basurahan na noon ay nabulok na at kinuha na ng basurero. Naaalala niya ang mukha ni Jessa nung gabing yun. Ang lungkot sa mga mata nito. Ngayon lang niya napagtanto na baka hindi lang yung tuyo ang issue. Baka matagal na tong napupuno sa kanya at ang gabing yun lang ang huling metsa. Hindi, magbabakasyon lang yan. Siguradong babalik siya kapag naubos na ang pera niya. Sabi ni Enrique at pilit pinapakalma ang sarili. Pero yung araw ay patuloy na lumilipas. Ang mga gamit ni Jessa ay iniiwan. Ang ilang picture frames, ang paborito nitong unan, nagsimulang mag-alikabok. Inutusan ni Enrique ang mga katulong na huwag galamin ang mga yon. Gusto niyang pagbalik ni Jessa, eksakta pa rin ang lahat. Pero habang tumatagal ang kumpiyansa ni Enrique ay unti-unting natitibag. Bawat kaluskos ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Umaasang si Jessa na yon. Pero laging hangin lang o ang security guard ang bumubungad sa kanya. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang wala ka. Saad ni Enrique isang gabi habang nakaupo sa sahig ng kusina. Doon mismo sa pwesto kung saan nagluluto si Jessa nung huling gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Enrique ang tunay na pagkatalo. Hindi sa negosyo, hindi sa pera,
kundi sa pag-ibig. Akala niya sapat na yung yaman para panatilihin ang isang tao sa tabi niya. Ngayon, napagtanto niya na ang yaman ay walang silbi kung ang taong pinagbabahagian mo nito ay kusang lumayo dahil lang sa isang maliit na pagtatalo. Nasaan ka na ba, Jessa? Bumalik ka na. Pabulong na dasal ni Enrique bago siya tuluyang lumunin ng dilim ng gabi tsaka ng sarili niyang pagsisisi. Lumipas ang mga buwan na naging mga taon. 4 na taon na nakalilipas mula ng gabing yon sa kusina. Pero para kay Enrique, parang kahapon lang nangyari lahat. Sa loob ng 4 na taon, mas lalong lumago ang kumpanya niya. Nakapagpatayo siya ng mas marami pang building. Nakabili ng mga kumpanya sa ibang bansa. Tsaka ang kanyang pangalan ay mas lalong naging kilala. Pero sa likod ng lahat, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tuluyan ng naging malamig at tsaka manhid. Si Enrique ay naging kilala bilang isang malamig at seryoso. Wala siyang pinapalampas sa pagkakamali sa opisina. Isang maling koma lang sa report, asahan mo makakatanggap ka ng sermon na abot hanggang buto. Yung kanyang mga empleyado ay natatakot sa kanya. Tsaka ang kanyang mga business partners ay nirerespeto siya dahil sa kanyang pagiging agresibo sa negosyo. Wala na yung Enrique na minsan ay marunong pang ngumiti ng totoo. Sir, narito po yung quarterly report para sa logistics division. Saad ng kanyang secretary habang maingat na inilalapag ang folder sa kanyang mesa. Hindi naman tumingin si Enrique. Iwan mo na dyan. Tsaka sabihin mo yung maintenance sa tignan yung air conditioning sa floor na to. May naaamoy akong kung ano-ano. Opo, sir. Pero kakacheck lang po yan kanina. Sagot ng secretary. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Malamig na tugon ni Enrique. Ang totoo, wala namang amoy sa opisina. Malinis lahat. Pero si Enrique, sa tuwing sumasapit ang hating gabi, o tuwing nakakaramdam siya ng matinding pagod, parang sinusundo siya ng isang multo ng nakaraan. Kahit nasan siya magpunta, kahit gaano kamahal ang gamit niyang pabango, may mga pagkakataon na parang naaamoy niya ang usok ng tuyo. Tsaka sa bawat pagkakataong yon, kumikirot ang kanyang puso. Yung dating penthouse sa palaging may buhay dahil nandun si Jessa, animoy na wala ng saysay, tsaka kulay nang mawala ito. Hindi na siya nagpapalit ng dekorasyon. Yung bahagi ng closet ni Jessa ay nananatiling bakante. Kahit ilang beses na siyang sinabihan ng kanyang nanay na baka oras na para mag-move on tsaka humanap ng iba. Enrique anak, 4 na taon na. Hindi mo naman pwedeng ikulong lang sarili mo sa nakaraan. Sabi ng nanay niya habang bumibisita sa kanya isang gabi. Maraming magagandang babae mula sa mga kilalang pamilya ang gustong makilala ka. Baka oras na para magpakasal ka ulit. Hindi ko kailangan ng ibang babae, ma. Sagot ni Enrique habang nakatingin sa malayo. Sapat na sa akin ang trabaho. Pero hindi ka masaya. Nakikita ako sa mga mata mo. Simula nang umalis si Jessa, naging bato ka na. Patuloy pa ng nanay niya. Siyang umalis. Siyang sumuko. Bakit ako yung kailangang magdusa? Matigas na sabi ni Enrique pero ang totoo ay alam niya sa loob-loob niya na siyang nagtula kay Jessa palayo. Gabi-gabi, bago siya matulog, nauupo si Enrique sa harap ng kanyang bintana tsaka tinitingnan ng mga ilaw ng Maynila. Iniisip niya kung nasaan na si Jessa. Kumakain ba to ng maayos? May sabat ba tong kumot kapag malamig ang gabi? Galit pa rin ba to sa kanya? Sa loob ng 4 na taon, kumuha siya ng dose-dose ng mga investigator. Pero parang naging eksperto si Jessa sa pagtatago. Walang lead, walang balita, walang kahit anong paramdam. Minsan kapag dumadaan siya sa mga palengke o sa mga lugar na may karinderya habang nakasakay sa kotse niya, sinasadyang ibaba ni Enrique ang bintana. Hinahanap niya ang amoy na dati kinasusuklaman niya. Yung amoy ng tuyo. Sa tuwing malalanghap niya ang usok na yon mula sa malayo, hindi na siya nasusuka. Sa halip, ito na ang nagsisilbing koneksyon niya sa asawa niyang nawawala.
Ito ang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, may isang bagay siyang hindi kayang mabili. Ang kapatawaran ni Jessa. Mali ako. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang wedding ring na nakatago sa drawer ng kanyang desk. Mali ako na hindi ko siya pinakinggan. Naging routine na ni Enrique ang paka-workaholic. Alas 5 ng umaga nasa gym na siya. Alas 7 nasa opisina. Tsaka madalas ay alas 12 na ng gabi kung umuwi. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng isip niya na mag-isip tungkol sa lungkot. Pero kahit gaano siya ka-busy, ang alaala ni Jessa ay laging nandoon. Naaalala niya kung paano to tumawa, kung paano to maglambing kapag pagod siya, tsaka kung paano to naging masaya sa mga simpleng bagay. Mga bagay na dati ay minamata niya. Isang araw, habang may kausap na kliyente sa isang restaurant, may nakita siyang isang pamilya sa kabilang table. Ang ama ay masayang pinagsisilbihan ng asawa tsaka ang kanilang maliit na anak. Nakita ni Enrique yung simpleng saya sa kanilang mga mukha. Walang suot na relo ang lalaki, tsaka ang babae naman ay walang designer bag. Pero ang kanilang tawanan ay parang mas mahalaga pa sa lahat ng assets na meron siya. Biglang naramdaman ni Enrique ang isang matinding inggit. Inggit na hindi niya inakalang mararamdaman niya. Meron naman siya ng lahat. Private jet, mga sasakyan, mansyon, pero wala siyang makausap pag-uwi. Wala siyang yayakapin pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang tanging kasama niya lang ay ang tahimik niyang penthouse tsaka ang paulit-ulit na pagsisisi ng kanyang isipan. Sir Enrique, are you okay? Tanong ng kliyente nang mapansing natigilan siya. Bumalik sa realidad si Enrique. Yes, I'm fine. As I was saying, the deal will proceed as planned. Pero sa loob-loob niya, gusto niya nang tumayo tsaka umalis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hanapin si Jess at tsaka sabihin, kahit araw-araw tayong kumain ng tuyo, basta bumalik ka lang. Pero ang kanyang pride, kahit na nabawasan na, ay nandun pa rin. Tsaka yung mas malaking problema, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Lumipas ang mga linggo, tsaka si Enrique unti-unti nang nawala ng pag-asa. Iniisip niya na baka nasa ibang bansa na si Jessa o baka may kasama na tong iba. Yung ideya na si Jessa ay may kayakap na ibang lalaki, nagpapakulo ng kanyang dugo. Pero wala siyang magagawa. Kasalanan niya lahat. Siya ang naging mayabang at malamig. Tsaka ngayon, ang lamig na yon ay bumabalik sa kanya ng 10 beses. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, binuksan niya ang folder ng mga lumang investigasyon tungkol kay Jessa. Tinitigan niya ang huling picture nito na kuha sa isang CCTV sa bus terminal. Payat si Jessa noon. At saka mukhang pagod. Bakit hindi niya napansin na may kakaiba sa asawa niya? Bakit naging napaka-insensitive niya? Nasaan ka na ba talaga, Jessa? Saad ni Enrique habang hinahaplos ang monitor ng laptop. 4 na taon na. Maawa ka naman sa akin, oh. Sir, may gusto po kayong makausap na land developer mula sa probinsya? Sabi ng secretary niya kinabukasan. Sabihin mo busy ako. Maikling sagot ni Enrique. Pero sir, sabi po niya, may nakita daw silang interesanting property malapit sa mga palayan sa norte. Baka daw gusto niyong tingnan para sa susunod na resort project ninyo. I'll think about it. Leave the files on the table. Saad ni Enrique. Sa kabilang banda, malayo sa ingay ng syudad, sa isang liblib na baryo sa probinsya, dito nahanap ni Jess ang katahimikan na hindi nabigay sa kanya ng buhay sa syudad. Yung umaga ni Jess ay nagsisimula bago sumikat ang araw. Sa ganitong oras, malamig pa ang simoy ng hangin sa bukid. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt, maluwag na pantalon, tsaka isang malapad na anahon na sombrero. Ang kanyang mga kamay na dati laging maayos ang manicure, tsaka malambot dahil sa mga mamahaling lotion, ngayon ay magaspang na, tsaka may mga kalyo.
Pero para kay Jessa, bawat kalyo ay simbolo ng kanyang kalayaan tsaka lakas. Nay, gising na po ako. Isang maliit na boses ang narinig ni Jessa. Mula sa loob ng kanilang maliit na kubo, napangiti si Jessa, tsaka agad na nilapitan ng bata. Ang aga naman ng baby ko. Bakit gising ka na, Minggoy? Si Minggoy ay 4 na taong gulang na. Siya ang buhay tsaka lakas ni Jessa. Sa tuwing titingnan ni Jessa ang anak, parang nakikita niya ang isang maliit na version ni Enrique. Ang mga mata ni Minggoy ay kasing talim tsaka kasing lalim ng mga mata ng tatay niya. Ang hugis ng mukha nito, ang makapal na kilay, tsaka ang paraan ng pangisi. Lahat ay nakuha niya kay Enrique. Nung nalaman ni Jessa na buntis siya, ilang araw siyang umiyak. Natatakot siya na baka mahanap sila ni Enrique tsaka kunin ng bata. O di naman kaya ay hindi tanggapin ni Enrique ang anak nila dahil low class ang pinagmulan nito sa paningin ng asawa niya. Gaya ng tuyo na paborito na ngayon nilang dalawa ng anak niya. Gusto ko pong tumulong sa pagbilad ng palay, Nay, sabi ni Minggoy habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Nako, mainit pa mamamaya sa labas, anak. Doon ka lang sa silong ni Aling Dorotea, ha? Maglalaro muna kayo ni Bantay. Malambing na sagot ni Jessa. Pero gusto ko pong sumama sa inyo, Nay. Pagpipilit ng bata. Sige na nga, basta wag kang lalayo sa akin, ha? Hinalikan ni Jessa ang noon ng anak. Bitbit ang isang malaking kaldero ng kanin, tsaka ang paborito nilang ulam. Tuyo na may kamatis. Lumabas na ang mag-ina. Ang trabaho ni Jessa ay tagabilad ng palay sa malawak na sementadong bahagi ng kalsada o sa tapat ng bodega. Doon niya ay kakalat ang mga butil ng palay gamit ang isang kahoy na pangkayod. Kailangan tong pantay-pantay para matuyo ng maayos sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ito ay nakakapagod na trabaho. Ang init na tumatagos sa balat, tsaka ang alikabok mula sa palay ay makate. Pero ito ang nagpapakain sa kanila. Nay, bakit po ang sarap ng tuyo? Tanong ni Minggoy habang masayang kumakain sa ilalim ng isang puno ng mangga pagdating ng tanghalian. Natigilan si Dessa. Naalala niya ang gabing yon sa penthouse. Ang gabing naging dahilan ng pag-alis niya. Kasi anak, ang tuyo, pagkain ng mga taong marunong magpahalaga sa simpleng buhay. Masarap to kasi pinagsikapan natin kitain ng pambili nito. Sabi po ni Tatang, yung tuyo daw po paborito rin ng mga hari. Sabi ni Minggoy na may halong pagbibida. Natawa ng mahina si Jessa. Siguro nga, Minggoy. Siguro nga. Sa loob ng 4 na taon, itinago ni Jessa ang katotohanan tungkol sa ama ni Minggoy. Para sa bata, ang tatay niya ay isang bayani na nasa malayo tsaka nagtatrabaho. Ayaw ni Jessa na lumaki si Minggoy na may galit sa puso. Pero ayaw rin niyang malaman ni Enrique ang tungkol sa anak nila. Natatakot siya sa kapangyarihan ni Enrique. Alam niyang sa isang iglap lang, kayang baligtarin ng lalaki ang mundo para makuha ang gusto nito. Tsaka sa ngayon, si Minggoy ang tanging kayamanan na ayaw niyang mawala. Jessa, alika mo na rito, may bagong dating na sako ng palay. Sigaw ng kanyang kasamahan sa trabaho. Sandali lang po, tugon naman ni Jessa. Minggoy, dyan ka lang ha, huwag kang aalis sa lilim. Tumakbo si Jessa pabalik sa sementadong belaran. Yung araw ay nasa rurok na ng init. Ramdam niya ang pawis na umaagos sa kanyang likod. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw. Malayo sa maputi at saka makinis na kutis niya noon sa syudad. Pero sa kabila ng hirap, may ngiti sa kanyang mga labi. Masaya siya rito. Walang nanghuhusga sa kanya dito. Dito, ginagalang siya dahil sa kanyang sipag. Habang nagtatrabaho, hindi naman maiwasan ni Jessa na mag-isip tungkol kay Enrique. Kamusta na kaya ito? May asawa na kaya itong iba? Galit pa rin kaya ito sa kanya? Minsan kapag nakakakita siya ng mga sasakyan na dumadaan sa highway, malapit sa baryo nila, bigla siyang kinakabahan. Iniisip niya na baka si Enrique lang yon, na baka nahanap na sila. Pero lumipas ang mga taon at walang dumarating. Siguro,
Nakalimutan niya na ako. Bulong ni Jessa sa sarili. Mayaman siya. Marami siyang pwedeng ipalit sa akin. Isang utos lang niya. Libo-libong babae ang lalapit sa kanya. May kurot sa puso ni Jessa sa isiping yon. Pero pinapawi niya agad ito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kinabukasan ni Minggoy. Gusto niya makapagtapos ng pag-aaral ang anak kahit na nagbibilad lang siya ng palay. Gusto niyang lumaki si Minggoy na may mabuting puso. Hindi katulad ng kanyang ama na minsan ay naging bulag dahil sa yaman. Nay, tingnan niyo po. Ang dami ko pong nakuha na bato sa palay. Pagmamalaki ni Minggoy habang pinapakita ang kanyang maliit na palad na puno ng maliliit na bato. Ang galing naman ng anak ko. Puri pa ni Jessa. Sa bawat kilos ni Minggoy, lalong lumilitaw ang pagkakahawig nito kay Enrique. Ang paraan ng pagtindig nito, ang pagiging seryoso kapag may ginagawa, tsaka ang talino sa murang edad. Minsan, natatakot si Jessa na baka balang araw ay hanapin ni Minggoy ang tatay niya. Pero paano niya ipapaliwanag sa bata ang tungkol sa tatay niya? Pagdating ng hapon, pagod na pagod si Jessa. Ang kanyang mga binte ay nangangatal sa sobrang pagtayo tsaka paglalakad sa ilalim ng araw. Inayos niya ang mga natuyong palay tsaka nilagay sa mga sako. Pagkatapos ng trabaho, kinuha niya ang kanyang sweldo para sa araw na yon. Isang maliit na halaga pero sapat na para sa kanilang hapunan. Tara na, Minggoy, uwi na tayo. Magluluto pa si nanay ng paborito mo. Yaya ni Jessa. Tuyo po ulit, Nay? Tanong ng bata na may kislap sa mga mata. Oo, tuyo ulit. Pero lalagyan natin ng maraming itlog ngayon kasi marami tayong natapos na palay. Nakangiting sabi ni Jessa. Naglakad ang mag-ina pa uwi sa kanilang kubo habang ang langit ay nagkukulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Sa malayo, makikita ang mga bundok tsaka ang malawak na taniman. Ito ang buhay na pinili ni Jessa. Simple, mahirap, pero puno ng pagmamahal. Walang penthouse, walang yaman, pero may kapayapaan. Habang nagluluto si Jessa ng tuyo sa kanilang maliit na kalan, ang usok nito ay humahalo sa hangin ng probinsya. Sana na'y laging ganito, masaya tayo, sabi ni Minggoy habang kumakain sila sa sahig ng kanilang kubo. Lagi tayong magiging masaya, anak. Pangako ni nanay yan. Tugon ni Jessa. Yung umaga sa baryo ay laging napupuno ng mga talaok ng manok, mga huni ng mga ibon, tsaka mga kalansing ng mga gamit sa kusina ni Aling Dorothea sa kabilang kubo. Pero para kay Minggoy, ang pinakapaborito niyang tunog ay yung tunog ng mga butil ng palay na inihulog sa semento. Si Minggoy ay hindi basta ordinaryong bata lamang. Sa edad na 4 na taon, kapansin-pansin ang katalinuhan niya. Habang ang ibang mga bata sa kanilang edad ay abala sa paglalaro ng putik, si Minggoy naman ay madalas makitang nakaupo sa tabi ni Jessa habang pinapanood ang bawat galaw nito. Inoobserbahan niya kung paanong kinakayod ng nanay niya ang palay para maging pantay ang pagkakatuyo nito. Minsan sinusubukan din niyang humawak ng maliit na kahoy para tumulong. Kahit na ang totoo, mas marami pa siyang nagugulong palay kesa sa naaayos. Minggoy, dahan-dahan lang, baka matisad ka dyan. Paalala ni Jessa habang pinupunasan ng pawis sa noo. Nay, tignan niyo, tuwid na yung guhit ng palay ko. Pagmamalaki ng bata. Napatingin si Jessa tsaka napangiti. Totoo nga, kahit maliit pa si Minggoy, may alam na to sa paggawa. Ang pagiging perfectionist nito ay isang bagay na hindi maitatago. Isang katangiang nakuha nito sa tatay niyang si Enrique. Si Enrique ay kilala sa pagiging perfectionist, tsaka mukhang kahit sa pagbibilad ng palay, lumalabas ang dugong meron talaga si Minggoy. Ang galing naman ng anak ko. Mana ka talaga sa... Hindi na tinuloy ni Jessa ang sasabihin. Napabuntong hininga na lang siya tsaka hinaplos ang buhok ng anak. Mana ka talaga sa kasipagan ng nanay. Nay, bakit po laging mainit dito? Wala po bang lugar na malamig? Tanong ni Minggoy habang nakatingala sa matinding sikat ng araw. Meron naman, anak. Sa malaking building sa syudad, malamig doon.
May mga makina silang naglalabas ng hangin na parang yelo. Kwento ni Jessa na pilit na ginagawang parang kwentong pambata ang alaala niya sa penthouse. Bakit hindi po tayo doon nakatira, Nay? Masarap po siguro matulog doon. Inosenteng tanong ni Minggoy. Napatigil naman si Jessa sa pagkayod. Kasi anak, kahit malamig doon, hindi naman masaya yung mga tao. Mas gusto na lang ni Nanay dito. Kahit mainit, kahit tuyo lang ulam natin, payapa naman ang buhay natin. Walang nagagalit sa atin dahil lang sa amoy ng niluluto natin. Hindi naman naintindihan ni Minggoy ang buong ibig sabihin ng nanay niya. Tumango pa rin siya. Para sa kanya, sapat nang makasama si Jessa. Ang kaligayahan ni Minggoy ay simple lang. Masaya na siya kapag binibigyan siya ni Jessa ng barya para bumili ng candy sa tindahan. Masaya na siya kapag hinahayaan siyang makipaghabulan sa aso sa gitna ng bukid. Tsaka higit sa lahat, masaya na siya kapag gabi, tsaka magkatabi silang natutulog sa banig habang nagkukwento si Jessa tungkol sa lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mag-ina sa silong ng isang malaking puno, nakakita si Minggoy ng isang lumang magazine na naiwan ng isang turista sa kalapit na resort. Binuksan niya to tsaka tumambad sa kanya ang mga larawan ng magagandang sasakyan tsaka malalaking bahay. Nay, tingnan niyo to. Ang ganda ng kotse. Turo ni Minggoy sa isang itim na sports car. Nagulat naman si Jessa na makita ang magazine. Lalo siyang kinabahan nang mapansin kung sino ang nasa cover ng business section. Sa loob nito, si Enrique, nakasuot ito ng suit tsaka nakaupo sa leather chair sa opisina. Agad na kinuha ni Jess ang magazine mula kay Minggoy. Huwag mo nang basahin yan anak, marumi na yan. Pero Nay, sino po yung mama doon sa picture? Bakit po pareho kaming may nunal sa gilid ng mata? Tanong ni Minggoy. Nanlamig ang buong katawan ni Jessa. Iniyan panansin ang maliit na detalye na yon. Isang maliit na nunal sa gilid ng kaliwang mata. Trademark ni Enrique, na naman na rin pala ng anak niya. Marami namang taong may nunal anak. Nagkataon lang yon. Pilit na biro ni Jessa habang tinatago ang magazine sa ilalim ng sako ng palay. Tara na, kailangan na nating tapusin tong bilaran para makauwi na tayo. Kahit na busy sa pagtatrabaho, hindi na nawawala sa isip ni Jessa ang mga mata ni Minggoy. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging kamukha ng ama nito. Ang bata. Ang katalinuhan ni Minggoy ay nakabilib din. Minsan nakikita ni Jessa ang anak na nagdo-drawing sa lupa gamit ang stick. Gumagawa to ng mga blueprint ng mga bahay, tulay, tsaka mga building. Ano yan, Minggoy? Tanong ni Jessa isang beses. Gagawa po ako ng malaking bahay para sa atin, Nay. Para hindi na tayo nagbibilad ng palay sa initan. May bubong na malaki. Para hindi na kayo mapagod. Paliwanag pa ng bata. Napaiyak si Jessa sa narinig. Sa kabila ng murang edad, ramdam na ni Minggoy ang hirap ng nanay niya. Alam na bata na ang pagbibilad ng palay ay hindi biro. Nakikita niya ang mga sugat sa paa ni Jessa, tsaka ang pangangatog ng mga kamay nito pagkatapos ng buong araw na trabaho. Salamat anak. Ang bait talaga ng baby ko, sabi ni Jessa habang yakap ang anak. Isang araw habang si Minggoy ay abalang nagbibilang ng mga sako ng palay sa bodega, isang itim namang sasakyan na huminto mula sa malayo. Mula sa loob nito, isang lalaking may hawak na kamera ang kumuha ng litrato ng paligid. Si Paolo, isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Enrique. Hindi siya bodyguard o driver. Siya ay isang property scout. Ang trabaho niya ay maghanap ng mga lupang may potensyal na gawing resort o industrial park. Noong araw na yon, napadpad siya sa liblib na bahaging to ng probinsya dahil sa utos ni Enrique na maghanap ng tahimik tsaka isolated na property. Bitbit ang kanyang kamera tsaka mga papeles, nilakad niya ang paligid ng mga palayan nang mapansin niya ang isang bilaran ng palay. Magandang tanghali po, saad ni Paolo sa isang lalaking nagbabantay sa bodega. Magandang tanghali din naman,
May kailangan ka ba, iho? Tanong ng matandang lalaki na kilala bilang si Tatang Ibyong. Naghahanap lang po ako ng information tungkol sa lupang to. Sino po bang may-ari nito? Tanong ni Paulo habang kumukuha ng ilang shot sa paligid para sa kanyang report. Kay Don Nestor ito. Pero kung gusto mo ng detalye, kailangan mong pumunta sa bayan. Sagot ni Tatang Ibyong habang nakaturo sa malayo. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas si Jessa mula sa bodega. Bitbit ang isang tumpok na mga sako. Dahil sa dumi ng palay tsaka sa kanyang suot na malaking anahaw, hindi agad siya napansin ni Paulo. Minggoy, halika muna rito, uminom ka na ng tubig, sobrang init na. Tawag ni Jessa. Yung bata na nakasuot lang ng sando tsaka short ay mabilis na tumakbo patungo sa nanay niya. Sa pagtakbo ni Minggoy, muntik na siyang mabangga kay Paulo. Agad naman na napatigil ang bata tsaka tumingala sa lalaki. Ay sorry po, saad ni Minggoy sa maliit na boses. Natigilan si Paulo. Parang tumigil din ang mundo niya nang makita ang mukha ng bata, ang mga mata, ang kilay, tsaka maging ang paraan ng pagtindig. Hindi siya pwedeng magkamali. Araw-araw niyang nakikita si Enrique sa opisina. Tsaka ang batang nasa harap niya ay parang pinalit na berasyon ng kanyang boss. Lalo siyang kinabahan na mapansin ang maliit na nunal sa gilid ng mata ng bata. Anak, tara na. Mabilis na lumapit si Jessa at saka hinila si Minggoy. Nang magtagpo ang mga mata ni na Jessa at saka Paulo, parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki. Kahit nasunog ang balat ni Jessa, at saka nakasuot to ng pangmagsasaka, kilala niya ang mukha ng dating asawa ni Enrique. Yung mga litrato ni Jessa ay nakapaskil pa rin sa missing persons file sa opisina ni Enrique na hindi kailanman tinanggal. Ma'am, Jessa? Pabulong na saad ni Paulo. Sapat lang para marinig ni Jessa. Narigas naman si Jessa sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya sumagot. Sa halip ay binuhat niya si Minggoy tsaka mabilis na naglakad palayo. Papasok sa mas madidilim na bahagi ng bodega. Sandali po, ma'am. Tawag ni Paulo pero hindi na siya nilingon ni Jessa. Agad namang kinabahan si Paulo. Alam niyang ito ang balitang 4 na taon nang hinihintay ni Enrique. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang kanyang laptop. Kinuha niya ang kamera at tiningnan ang mga huling litratong nakuha niya. Doon, sa isang accidental shot, malinaw na malinaw ang mukha ni Minggoy habang tumatakbo. Tsaka sa background ay makikita ang malabong anyo ni Jessa na nakatingin sa bata. Sigurado to. Hindi ako pwedeng magkamali. Saad ni Paulo sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Alam niyang hindi siya dapat dumaan sa secretary. Kailangan niyang direktang tawagan si Enrique. Sa kabilang banda, si Enrique naman ay kasalukuyang nasa gitna ng isang napakahalagang meeting tungkol sa isang bagong deal. Nag-vibrate ang phone ni Enrique sa ibabaw ng mesa. Kumunot ang kanyang noo. Excuse me for a moment. Saad niya sa mga kamiting bago lumabas ang boardroom. Paulo, I hope this is important. I'm in the middle of something. Malamig na bungad ni Enrique. Boss, nahanap ko na siya. Diretsong sabi ni Paulo. Natahimik naman ang kabilang linya. Ramdam ni Paulo ang bigat ng katahimikan ni Enrique. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang boss. Where? Maikli pero mariing tanong ni Enrique. Nasa isang probinsya po sa norte, boss. Sa isang maliit na baryo. Malapit sa mga taniman ng palay. At boss, hindi lang siya nakita ko. Bitian na sabi ni Paulo. What do you mean? Tanong ni Enrique na bakas na ang tensyon sa boses. May kasama siyang bata, boss. Isang batang lalaki. Mga 4 na taong gulang na siguro, boss. At kamukhang kamukha ninyo. Hindi po ako pwedeng magkamali. Anak niya siya. Paliwanag ni Paulo. Halos mabitawan naman ni Enrique ang kanyang cellphone. Yung 4 na taon na pangungulila. Yung 4 na taon na galit. Tsaka ang 4 na taon na pag-iisa ay biglang naghalo-halo sa isip niya.
Anak? May anak siya? Ibig sabihin, nung araw na umalis si Jessa, buntis na ito? Anong ginagawa niya doon? Is she okay? Tanong ni Enrique na ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Boss, nakita ko siya. Nagbibilad ng palay. Tagabilad lang siya rito, boss. Ang hirap ng kaligayan niya kumpara sa buhay niya sa Maynila. Yung bata, maruming damit tsaka nakayapak lang sa bukid. Ulat ni Paolo. Don't let them out of your sight, Paolo. Stay there. Magpadala ka ng GPS coordinates ngayon din. Utos ni Enrique. Opo, boss. Pero mukhang nakilala niya ako. Baka magtago ulit siya. Babala ni Paolo. Then follow them secretly. Do not approach her again. I will be there. Saad ni Enrique. Pagkababa ng cellphone, bumalik si Enrique sa boardroom. Pero hindi para ituloy ang meeting. The meeting is adjourned. All of you, out. Maikli niyang sabi. But sir, we were just about to sign. I said out. Sigaw ni Enrique na ikinagulat ng lahat. Nang makaalis lahat, tinawagan niya ang kanyang private pilot. Ready the helicopter. I don't care about the flight plan. Get the permits later. We're flying to the north now. Habang naglalakad si Enrique patungo sa helipad sa rooftop ng kanyang building, ang isip niya ay punong-puno ng mga katanungan. Bakit hindi sinabi ni Jessa? Bakit mas pinili niyang maghirap sa probinsya kesa bumalik sa kanya? Galit na galit ba talaga to sa kanya dahil lang sa tuyo? 4 na taon, Jessa. 4 na taon mong pinagkait sa akin ng anak ko. Bulong ni Enrique habang sumasakay sa helicopter. Ilang minutong biyahe lang ang tinagal, nakita na ni Enrique ang malawak na lupain na tinutukoy ni Paolo sa tawag kanina. Sir, malapit na po tayo sa coordinates na binigay ni Paolo. Saad ng peloto sa pamamagitan ng headset. Bumaba ka sa pinakamalapit na bakanteng lote. I don't care kung mapinsala ang pananim. Bayaran na lang natin lahat. Utos ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa GPS monitor. Sa loob ni Enrique, parang sasabog ang kanyang isipan. 4 na taon. 1,000. 400. Tsaka 60 araw siyang nag-isa sa penthouse niya. Habang iniisip kung nasaan si Jessa. Anak ko. May anak ako. Bulong niya sa sarili. Naaalala niya pa lahat ng gabi na pinalipas niya sa trabaho para lang makalimot. Naaalala niya lahat ng mga investigador na sinermonan niya dahil sa kawalan ng resulta. Ngayon, nasa ilalim lang pala siya ng langit na to. Nagtatago sa gitna ng mga palayan. Namumuhay ng simple habang siya'y nalulunod sa yaman na walang saysay. Ang galit niya kay Jessa dahil sa pagtatago ay unti-unting napalitan ng galit sa kanyang sarili. Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Sa probinsya naman, hindi mapakali si Jessa. Alam niyang panganib ang pagdating ng lalaking yon. Minggoy, mag-impake tayo. Aalis tayo ngayon din. Sabi ni Jessa habang mabilis na nilalagay ang kanilang kakaunting gamit sa isang sako. Bakit po, Nay? Saan po tayo pupunta? Hindi pa po tayo naghahapunan. Tanong ng batang nagugulahan. Basta anak, kailangan nating lumayo. May masamang tao na baka kumuha sa atin. Sagot ni Jessa na ang mga mata ay puno ng luha. Pero bago pa man makalabas ang baryo si Jessa, narinig na nila ang isang malakas na tunog mula sa langit. Nang magsimulang bumaba ang helicopter, ang hangin mula sa LEC tumatama sa lahat. Ang mga palay na inilaan para patuyuin ay nagsiliparan. Ang mga taga-baryo ay nagtakbuhan palapit. Ang iba naman ay may bitbit na itak dahil sa takot. Ang iba naman ay manghang-mangha sa malaking sasakyang lumilipad. Pero si Enrique, wala siyang pakialam sa gulo. Narinig ni Jessa ang tunog na yon, kaya naman wala siyang nagawa kundi ang mapaupo na lamang sa sahig ng kanilang kubo habang yakap-yakap sa Minggoy. Alam niya ang tunog na yon, iisang tao lang ang kilala niyang darating ng ganong kagarbo tsaka kabilis.
Pagkapatay ng makina, hindi niya na hinihingi ang tulong ng kanyang mga bodyguard. Binuksan niya ang pinto tsaka tumalon pababa. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa malalambot na lupa ng probinsya. "Boss, dito po!" Sigaw ni Paulo na tumatakbo palapit sa kanya. "Nasaan sila?" Mariing tanong ni Enrique. Hindi na nag-abalang mag-hello. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat!" Shoutout nga pala kana Rowena De Leon from Ternate, Cavite, Nancy Pineda from California, USA, at Flor Cabrera from Santa Rosa, Laguna. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. "Nasa loob po ng kubong yon, boss. Nakita ko silang pumasok kanina nung marinig nila ang helicopter. Mukhang balak pa nilang mag-impake tsaka tumakas ulit." Turo ni Paulo sa isang maliit, luma, pero malinis na kubo sa dulo ng belaran. Naglakad si Enrique ng mabilis. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Nang makarating siya sa tapat ng kubo, huminto siya. Nanginginig ang kanyang kamay na itinaas sana para kumatok. Sa loob ng 4 na taon, naging matapang siya sa harap ng mga pinakamalalaking kalaban sa negosyo. Pero sa harap ng isang pintuang gawa sa kawayan, parang nawalan siya ng lakas. "Jessa," tawag niya at ang kanyang boses na dati laging dominante ay naging basag tsaka puno ng pagsusumamo. "Jessa, alam kong nandyan ka. Buksan mo to, please." Katahimikan naman ang sumagot sa kanya. Pero narinig niya ang mahinang hikbe mula sa loob. Tsaka ang isang maliit na boses na nagtatanong ng, "Nay, sino po ang tumatawag sa inyo? Bakit po kayo umiiyak?" Ang boses na yon, para tong kidlat na tumama sa puso ni Enrique. Iyon ang boses ng kanyang anak. Hindi siya nakapaghintay. Itinulak niya ang pinto. Hindi ito na-lock. Tsaka dahil sa luma ng bisagra, madali itong bumukas. Tumambad sa kanya ang isang imaheng kailanman ay hindi niya malilimutan. Si Jessa na nakasuot ng kupas na damit, nakayakap ng mahigpit sa isang batang lalaki. Ang bata ay nakatago sa likod ng nanay niya, pero sapat na ang nakita ni Enrique para manigas sa kanyang kinatatayuan. Yung bata ay may mga matang eksaktong katulad ng sa kanya. Matalim, matalino, tsaka puno ng kuryosidad. Tsaka ang nunal sa gilid ng mata. Wala nang duda. "Enrique," bulong ni Jessa na ang luha ay tuloy-tuloy nang umaagos sa kanyang pisngi. "Bakit ka andito? Paano mo kami nahanap?" "Bakit hindi mo sinabi, Jessa?" Tanong naman ni Enrique na ang kanyang paningin ay nakatutok lang sa bata. 4 na taon. 4 na taon mong pinagkait sa akin ng anak ko. Bakit kailangan dito kayo tumira? Sa ganitong lugar? Nagbibilad ng palay? Dahil dito kami ligtas." Sigaw ni Jessa habang pilit na pinapatayo si Minggoy. "Dahil dito, walang nanlalait sa amin. Walang nagsasabing low class ang gusto namin kainin. Dito, Enrique, tao kami. Hindi kami extension ng image mo." Hindi naman nakasagot si Enrique. Bawat salita ni Jessa ay parang sampal sa kanya. Tiningnan niya ang paligid ng kubo. Isang maliit na mesa, isang banig sa sulok, tsaka isang tumpok ng tuyo sa isang plato. Dahan-dahang lumapit si Enrique pero agad na humarang si Jessa. "Huwag kang lalapit. Huwag mong kukunin ang anak ko." "Hindi ko siya kukunin, Jessa." Mahinahong sabi ni Enrique habang dahan-dahang lumuluhod para maging kapantay ng paningin ng bata. Gusto ko lang siyang makita.
Si Minggoy ay dahan-dahan namang sumilip mula sa likod ni Jessa. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking nakasuit, ang lalaking may helicopter, ang lalaking kamukhang kamukha niya sa magazine na nakita niya. "Kayo po ba si tatay?" Tanong ni Minggoy sa isang inosenteng tono. Parang huminto ang oras para kay Enrique. Hindi siya nakapagsalita agad. "Oo, anak." Sa wakas ay nasabi ni Enrique, habang ang mga luha na 4 na taon niyang pinigilan ay nagsimulang pumatak. "Ako ang tatay mo." Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan sa loob ng kubo. Tanging iyon ang tunog lang ng hangin sa labas ang naririnig. 4 na taon ako naghintay, Jessa. Muling pagsisimula ni Enrique. 4 na taon ako naghanap. Akala ko nahanap ko na lahat ng success na gusto ko, pero nung narinig ko kay Paolo na may anak ako, nung malaman kong taga-bilad ka lang dito, hindi ko mapaliwanag ang sakit. Sakit? Natatawang sabi ni Jessa. Mas masakit yung iparamdam mo sa asawa mo na basura siya dahil lang sa ulam na gusto niya. Mas masakit ang malamang mas mahalaga sa iyo ang pangalan mo kesa sa nararamdaman ko. Alam ko at humihingi ako ng tawad sa lahat ng sinabi ko sa iyo noon, sabi ni Enrique. Lumabas muna si Jessa sa kubo para bigyan ng pagkakataon si Enrique na makasama si Minggoy. Habang siya naman ay nakaupo sa hagdan ng kawayan habang nakatingin sa helicopter na sumira sa katahimikan ng kanilang bukid. Sa loob, dahan-dahang hinawakan ni Enrique ang maliit na kamay ni Minggoy. Ang bata ay hindi natakot. Sa halip, hinawakan din ito ang kamay ng tatay niya. Nananatiling nakaluhod si Enrique sa harap ni Minggoy. Ang kanyang suit ay may mantsa na ng putik tsaka alikabok. Pero parang wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay hindi na maalis ang tingin sa bata. Hinawakan ni Minggoy ang necktie ni Enrique habang tinitingnan ng tela nito na hindi niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya. "Bakit po kayo umiiyak, tatay?" Tanong ni Minggoy. Pinunasan ni Enrique ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad. "Umiiyak ako kasi masaya ako, anak. Masaya ako kasi nahanap ko na kayo ng nanay mo." Tumayo si Jessa mula sa hagdanan, tsaka pumasok muli sa loob. Ang kanyang muka ay matigas habang pilit na tinatago ang takot na nararamdaman. "Enrique, tama na yan. Nakita mo na siya. Alam mo ng totoo. Ngayon, pwede ka na bang umalis? Gugulahin mo lang naman ang buhay namin dito eh." Tumingin si Enrique kay Jessa, tsaka sa unang pagkakataon, nakita ni Jessa ang pagsuko sa mga mata ng kaniyang asawa. "Hindi ako aalis nang wala kayo, Jessa. Hindi ko nahahayaang lumipas ang isa pang araw na hindi ko kayo kasama. At ano, dadalhin mo kami sa penthouse mo para laitin mo ulit?" Asik ni Jessa. "Tingnan mo ang sarili mo, Enrique. Tingnan mo ang paligid mo. Hindi kami bagay sa mundo mo. Si Minggoy, lumaki siya sa putikan, sa initan, tsaka sa amoy ng tuyo. Sa tingin mo ba matatanggap mo yun?" "Jessa, nagbago na ako," mahinang sabi ni Enrique. "Yung mga kataong katulad mo, hindi nagbabago sa loob ng 4 na taon." Sagot ni Jessa. "Ang yaman mo, yung pride mo, yan ang buhay mo. Kami? Kami lang yung low class na asawa tsaka anak na ikinakahiya mo." Bago pa makasagot si Enrique, may isang matandang lalaki na lumapit sa pinto ng kubo. Si Tatang Ibyong, ang matandang nagbabantay sa bodega. "Jessa, ayos lang ba kayo rito? Sino ba tong mga taong to na nagdala ng malaking ibon sa bilaran?" "Ayos lang po, Tatang. Asawa ko po siya." Maikling sagot ni Jessa na ikinagulat ni Tatang Ibyong. "Asawa? Akala ko ba?" Hindi na tunuloy ng matanda ang sasabihin nang makita ang tindig ni Enrique. Lumingon si Enrique kay Tatay Ibyong tsaka tumango bilang paggalang. Isang bagay na bihira niyang gawin. "Pasensya na po sa gulo, Tatang. Babayaran ko po lahat ng palay na nasira ng helicopter." Saad ni Enrique.
Hindi pera ang kailangan namin dito, iho. Ang kailangan namin, katahimikan. Kung balak mong saktan si Jess at saka ang bata, mas mabuti pang umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga kasama ko. Bantaan ng matanda habang hawak ang kanyang karet. Napangiti naman na mapait si Enrique. Wala ho akong balak na saktan sila. Sila ang buhay ko. Bumaling muli si Enrique kay Jessa. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Pumunta ako rito kasi nung marinig kong nagbibilad ka lang ng palay para mabuhay, gumuho ang mundo ko. Hindi dahil kinakahiya ako ang trabaho mo, kundi dahil naisip ko kung gaano ako kawalang kwenta bilang asawa tsaka ama na hinayaan kayong dumanas ng ganitong klase ng hirap. Hirap nga to para sa akin, Enrique. Mas mahirap pang nakatira ako sa ginto. Pero parang nakakulong ako sa hawla. Dito nakakahinga ako. Dito hindi ako pinandidirihan ng lahat ng tao. Malaya ako rito, Enrique. Sa labas, ang mga bodyguard ni Enrique pilit na pinapalayo ang mga bata sa helicopter. Si Minggoy naman ay dahan-dahang lumabas ang kubo. Bitbit ang kanyang paboritong laruang gawa sa lata ng sardinas. Pinanood ni Enrique ang anak habang naglalakad patungo sa helicopter. Nakita niyang pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundo ni Minggoy. Ang kanyang anak ay masayang naglalaro sa gitna ng alikabok habang walang kamalay-malay na ang lalaking nasa loob ng kanilang kubo ay kayang bilhin ng buong bayan kung gustuhin man ito. Jessa, please mag-usap tayo ng maayos. Kahit para lang kay Minggoy. Pagsusumamo ni Enrique. Look at him. He deserves a better life. He deserves to go to the best schools. To have everything he needs. At yan na naman tayo sa better life mo. Iling ni Jessa. Yung better life para sa'yo. Material na bagay. Yung better life para sa amin. Yung walang nanghuhusga sa amin. Si Minggoy. Masaya siya rito. Nakikita mo ba yung mga kalaro niya? Hindi niya kailangan ng gadgets para ngumiti. Pero kailangan niya ng ama. Giet ni Enrique. Natahimik si Jessa. Yon ang katotohanan hindi niya maitatanggi. Sa loob ng 4 na taon, nakita niya kung paano maghanap si Minggoy ng isang tatay figure. Tuwing nakikita nito ang ibang bata na kinakalang ng kanilang mga ama, tumatahimik si Minggoy, tsaka tumitingin sa malayo. 4 na taon siyang walang ama, Enrique. At naging maayos naman kami. Sabi ni Jessa pero halatang panginginig sa kanyang boses. Dahil matatag ka. Pero hindi mo naman kailangang maging mag-isa habang buhay. Sabi ni Enrique. Habang dahan-dahang hinahawakan ng balikat ni Jessa, sa pagkakataong to, hindi na umiwas si Jessa. Patawarin mo ako sa lahat ng kayabangan ko. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa tunay na mahalaga noon. Sa labas, biglang umulan. Isang mabilis tsaka malakas na buhos ng ulan na karaniwan sa probinsya tuwing hapon. Agad na nagtakbuhan ng mga tao, tsaka si Jessa ay mabilis na lumabas para kunin si Minggoy. Pero bago pa siya makarating sa bata, nakita niyang binuhat na ni Enrique sa Minggoy, tsaka tumakbo pabalik sa silong ng bodega. Sinundan sila ni Jessa. Doon, sa loob ng bodegang amoy palay tsaka alikabok, nakita niya si Enrique na pinupunasan ng buhok ni Minggoy gamit ang sarili nitong panyo. Ang dalawa ay nagtatawanan habang pinapanood ang patak ng ulan sa bubong ng yero. Ang lakas po ng ulan, tatay. Sabi ni Minggoy. Oo nga anak, pero ligtas tayo rito. Sagot naman ni Enrique habang nakayakap sa bata. Nanonood si Jessa mula sa malayo. Iyon ang eksenang matagal niya nang pinapangarap, pero sabay na kinatatakutan. Ang makitang maayos ang mag-ama niya. Pero sa kabila ng tamis ng tagpong yon, alam ni Jessa na ang pagdating ni Enrique ay may dalang bagyo sa kanilang seguridad. Natatakot siya na kapag sumama sila, baka muling bumalik ang lumang Enrique. Kapag nawala na yung excitement ng pagkikita nilang dalawa ng anak niya,
Hindi kami sasama sa'yo sa Maynila, Enrique. Sabi ni Jessa nang lumapit siya sa dalawa. Kung gusto mong maging parte ng buhay ni Minggoy, kailangan mong patunayan na kaya mong mabuhay sa mundo namin. Hindi mo kami pwedeng piliting pumasok ulit sa mundo mo. Napatigil si Enrique. Tiningnan niya ang paligid ng bodega, ang maputik na daan sa labas, tsaka ang ulan na parang walang balak tumigil. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak na masayang nakasandal sa kanyang binti. Sige, maikling sagot ni Enrique. Anong sige? Tanong ni Jessa. Mananatili ako rito. Kung yan ang kailangan para mapatunayan kung seryoso ako, gagawin ko. Saan ni Enrique? Nagkatingin na ng mga bodyguard ni Enrique na nasa labas. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang boss ay magdedesisyong manatili sa isang baryo na walang maayos sa kuryente. Seryoso ka ba, Enrique? Hindi ka tatagal dito ng isang gabi. Tawa ni Jess at isang tawang puno ng pangungutya. Subukan natin. Hamon pa ni Enrique. Tatay, marunong po ba kayo magbilad ng palay? Tanong ni Minggoy habang hinihila ang kamay ni Enrique. Napatingin si Enrique kay Jessa na may halong ngiti. Hindi pa anak, pero mukhang may magaling na teacher na magtuturo sa akin. Napaiwas ang tingin si Jessa habang pilit na tinatago ang kaunting ngising gustong kumuwala sa kanyang mga labi. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin nila. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, naramdaman niyang hindi na siya mag-isang papasan sa bigat ng buhay. Nakaupo si Enrique sa isang tumpok ng mga bakanteng sako, habang si Minggoy naman ay abalang pinapakita sa kanya ang kanyang koleksyon ng mga makukulay na bato tsaka ang laruang gawa sa lata. Para kay Enrique, bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata ay parang musika. Kahit na ang pinag-uusapan nila ay tungkol lang sa kung paanong manghuli ng tutube sa bukid. Tatay, tignan niyo po ito. Ito po si Jet. Mabilis po itong tumakbo sa putikan. Saad ni Minggoy habang pinapakita ang latang sasakyan. Hinawakan naman ni Enrique ang laruan. Marumi ito tsaka may mga kalawang sa gilid. Malayo sa mga gadgets na balak sana niyang ibigay sa anak. Pero nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Minggoy, naramdaman niya ang isang klase ng pride na hindi niya naramdaman nung makuha niya ang mga award niya. Ang galing naman anak, ikaw bang gumawa nito? Tanong ni Enrique. Pilit na ginagawang natural ang boses kahit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Opo, tinulungan po ako ni Tatang Ibyong. Sabi niya kahit wala daw po kaming totoong kotse, pwede daw po ako magkaroon ng sarili kong race car. Sagot ng bata. Napatingin naman si Enrique kay Jessa na nakatayo malapit sa pintuan ng bodega habang nakasandal sa posteng kawayan tsaka nakatingin sa malayo. Dahan-dahan tumayo si Enrique tsaka lumapit kay Jessa. Si Minggoy naman ay nagpatuloy sa paglalaro sa gilid na animong gumagawa ng sariling ingay ng makina. He's incredible, Jessa. Napakatalino niya. Tsaka napakabuting bata. Mahinang saad ni Enrique. Pinalaki ko siya sa katotohanan, Enrique, na ang buhay, hindi tungkol sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ang kasama mo. Sagot naman ni Jessa nang hindi tumitingin sa kanya. 4 na taon ko siyang tinago kasi ayoko siyang lumaking katulad mo. Isang taong ang tingin sa mundo ay puro kompetisyon. At ang tingin sa mga tao, investment. Jessa, alam kong nagkamali ako. Pero nung makita ako siya kanina, nung maramdaman kong maliit na kamay niya sa kamay ko, naiintindihan ko na kung bakit ka umalis. I was toxic. I was blinded by the money. Pag-amin ni Enrique. Humarap sa kanya si Jessa na ang mga mata ay animong nagagalit. Madaling sabihin yan ngayon kasi nandito ka sa gitna ng emosyon mo. Pero paano kapag bumalik tayo sa syudad? Paano kapag nakita mo yung mga ka-business partner mo? Ipapahiya mo ba kami dahil lang hindi kami marunong gumamit ng tamang kutsara at tenedor sa harap ng mga bisita mo?
O dahil mas gusto ni Minggoy na maglaro sa lupa kesa sa iPad? Hindi mangyayari yon. Mariing sabi ni Enrique. Dahil hindi na ako babalik doon hanggat hindi ko kasama ang pamilya ko. Tsaka kung yung pamilya ko mas gustong manatili rito, mananatili rin ako rito. Huwag kang magpatawa, Enrique. Tingnan mo yung suit mo. Pambili na yan ng 1 ektaryang palayan. Sa tingin mo ba kaya mong matulog sa banig na may lamok? Sa tingin mo ba kaya mong maligo sa poso na malamig ang tubig? Hamon ni Jessa. Napatingin si Enrique sa kanyang suot. Tama si Jessa. Masyado siyang out of place sa paligid. Pero imbes na mainsulto, may naisip siyang paraan. Tinawag niya ang kanyang assistant na si Paolo na nakatayo sa labas ng bodega. Paolo, kunin mo yung mga gamit ko sa helicopter. Tsaka tawagan mo ang opisina. Sabihin mo I'm taking an indefinite leave of absence. I-cancel mo lahat ng meetings ko sa loob ng 1 buwan. Utos ni Enrique. Pero boss, yung signing ng contract sa Cebu bukas. I don't care about Cebu. I don't care about the contracts. Gawin mo ang sinasabi ko. Sigaw ni Enrique na sapat na para mapatigil si Minggoy sa paglalaro. Agad na lumapit si Enrique sa anak tsaka hinaplos ang ulo nito. Sorry anak, nag-uusap lang kami ni nanay. Bumalik ang tingin ni Enrique kay Jessa. Narinig mo yan? Mananatili ako rito. Susubukan ko ang buhay ninyo. Tsaka kapag napatunayan ko sa'yo na kaya kong tiisin ang init, ang lamok, tsaka ang amoy ng tuyo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na iuwi kayo. Hindi man sa penthouse ko, kundi sa isang bahay na tayong gagawa ng rules. Hindi na nakapagsalita si Jessa. Hindi niya inakala ang magagawa ni Enrique na iwan ang kumpanya niya para lang sa kanila. Sa loob ng 4 na taon, ang imahe ni Enrique sa isip niya ay isang lalaking hindi bibitaw sa kapangyarihan. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang handang hubarin ang lahat ng meron siya. Sige, hamon ni Jessa. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Pero wala kang matatanggap na special treatment dito. Matutulog ka sa sahig. Gigising ka ng 4:00 na madaling araw para tumulong sa belaran. At higit sa lahat, kakain ka ng kung ano mang kinakain namin. Deal! Mabilis sa sagot ni Enrique. Nang tumigil ang ulan, lumabas na sila ng bodega. Ang hangin ay sariwa, tsaka amoy basang lupa. Si Minggoy ay masayang tumakbo patungo sa kanilang maliit na kubo, habang si Enrique naman ay sumunod sa likod. Bitbit ang kanyang briefcase tsaka ang suit jacket na isinampay na lang niya sa kanyang balikat. Pagdating sa kubo, dahan-dahang pumasok si Enrique. Maliit lang ang espasyo. Isang maliit na sala na nagsisilbi ring tulugan. Isang maliit na kusina sa gilid, tsaka isang banyo na sa labas pa makikita. Nang makita niya ang mga drawing ni Minggoy na nakadikit sa dingding na kawayan, naramdaman niya ang isang klase ng init sa puso na hindi kayang ibigay ng kung ano. Dito ka matutulog. Turo ni Jessa sa isang bahagi ng sahig na may nakalatag na manipis sa banig. Minggoy, kunin mo yung una ni tatay mo doon sa aparador. Opo, nanay. Masiglang sagot ng bata. Naupo si Enrique sa banig. Matigas to tsaka medyo makati sa balat. Pero hindi siya nagreklamo. Tumingin siya sa bintana tsaka nakita ang helicopter na unti-unti nang lumilipad palayo. Bitbit ang kanyang bodyguard tsaka si Paolo. Iniwan lang nila yung ilang perasong damit at maliban doon, wala na. Gabi na, magluluto na ako ng hapunan. Saad ni Jessa. Pumasok si Jessa sa kusina tsaka nagsimulang mag-asikaso. Maya-maya, ang pamilyar na amoy ay muling namutawi sa buong kubo. Ang amoy na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. 4 na taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng pinipritong tuyo. Sinadya ni Jessa na lakasan ng apoy para mas lalong kumalat ang usok. Gusto niyang makita kung mandidiri ba ulit si Enrique. Gusto niyang subukin ang limitasyon nito. Lumapit si Enrique sa kusina tsaka tumayo sa likod ni Jessa. Pinanood niya ang asawa habang maingat na binabaliktad ang mga tuyo sa kawali.
Wala na siyang nararamdamang inis. Sa halip, ang amoy na yon ay parang naging amoy ng kapatawaran. Bakit ka nakatingin? Tanong ni Jessa nang hindi lumilingon. Naalala ko lang, yung huling gabi natin sa penthouse. Mahinang sabi ni Enrique. Sana pala nung oras na yon, kumuha ako ng kanin tsaka nakisala sa'yo. Sana naintindihan ko yung ulam na to. Hindi lang pagkain. Ito ang simbolo ng pagiging totoo mo. Napatigil si Jessa sa pagluluto. Bagyang nanginig ang kanyang balikat, pero pinigilan niya ang sarili na humarap. Inilagay niya ang mga tuyo sa isang plato, tsaka inhanda ang kamatis tsaka mainit na kanin. Kain na tayo, tawag ni Jessa kay Minggoy. Naupo silang tatlo sa sahig. Paikot sa isang maliit na mesang gawa sa kahoy. Walang wine, walang fine dining etiquette. Gamit ang kanilang mga kamay, nagsimulang kumain si Minggoy tsaka Jessa. Tumingin sila kay Enrique na hinihintay ang magiging reaksyon nito. Kumuha si Enrique ng isang piraso ng tuyo, inalis ang tinik gaya ng pag-alis niya sa mga komplikadong problema sa negosyo. Kumuha siya ng kanin tsaka sinubo ito. Masarap, sabi ni Enrique pagkatapos lumunok. Masarap pala talaga. Napangiti si Minggoy. Sabi na sa inyo tatay paborito po namin ni nanay yan. Alam ni Enrique na marami pa siyang kailangang patunayan. Hindi sapat ang isang gabi para mabura ang 4 na taong sakit. Pero habang tinititigan niya si Jessa na nag-aayos ng kumot para kay Minggoy, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Kinabukasan, nagsimulang tumilaok ang manok. Tsaka ang malamig na hangin ay sumisilip na sa mga siwang ng dingding na kawayan. Si Enrique na sanay sa mattress tsaka air-condition na kwarto ay nagising na masakit ang buong katawan. Ang manipis sa banig ay hindi nakatulong sa kanyang likod, tsaka bawat galaw niya ay sinasabayan ng langit-ngit ng sahig. Dahan-dahan siyang bumangon tsaka nakitang wala na sa tabi niya si Minggoy. Ang kumot na ginamit ng bata ay maayos na nakatupi. Mula sa maliit na kusina, narinig niya ang kalansing ng mga plato, tsaka ang mahinang boses ni Jessa na kumakanta ng isang pamilyar na kanta. Paglabas niya, tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inakalang makikita sa totoong buhay. Ang kaniyang asawa, na dating laging naka-makeup tsaka naka-designer clothes, ay abalang nagluluto habang nakapusod ang buhok tsaka may pawis sa noo. Gising ka na pala, sabi ni Jessa nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Maghilamos ka na sa labas, may tabo tsaka balde doon sa tabi ng poso. Nasaan si Minggoy? Tanong ni Enrique habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Nasa bilaran na. Maaga siyang kinuha ni Tatang Ibyong para tumulong bago tumirik ang araw. Sabi niya gusto raw niyang ipakita sa'yo kung gaano siya kabilis na magtrabaho. Sagot ni Jessa. Lumabas si Enrique at sinalubong ng nakakasilaw na sikat ng araw. Naglakad siya patungo sa poso at saka sinubukang magbomba ng tubig. Hindi ito madali. Kailangan ng tamang buwelo para lumabas ang tubig. Matapos ang ilang subok, nagawa rin niyang makapaghilamos. Ang lamig ng tubig ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang pagod na katawan. Pagbalik niya sa loob, nakahain na ang almusal. Katulad ng kagabi, tuyo na naman ang ulam. Pero ngayon ay may kasamang sinangag tsaka itlog na maalat. Naupo si Enrique sa tapat ni Jessa. Jessa, gusto kong mag-usap tayo. Yung totoong pag-uusap. Pagsisimula ni Enrique. Ibinaba ni Jessa ang kanyang baso ng kape. Anong gusto mong pag-usapan, Enrique? Ang tungkol ba sa kung paano mo kami nahanap? O ang tungkol sa kung kailan mo kami balak dalhin sa Maynila? Gusto kong malaman lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka bago ka umalis? Kung nalaman ko lang, hindi kita hahayaang lumakad palabas ng pinto. Sabi ni Enrique na ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Natawa ng mahina si Jessa, isang tawang walang halong saya. At ano, mananatili ako doon dahil lang sa bata? Enrique, nung gabing nag-away tayo tungkol sa tuyo,
Hindi lang yung ulam ang problema. Ang problema, yung unti-unting pagkawala ng pagkatao ko sa loob ng bahay mo. Nung gabing yun, naglilihi ako nun. Sobrang sama ng pakiramdam ko, tsaka ang tanging nagpapasaya lang sa akin ay yung amoy ng pagkain kinalakihan ko. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo. Sinabihan mo pa akong low class. Kaya sa sandaling yun, naisip ko, kung sa simpleng ulam, ganyan ka nakalupit, paano pa kaya kapag lumaki ng anak natin? Paano kung maging katulad mo rin siya na parang walang puwang para sa mga simpleng bagay? Napayo ko si Enrique. Hindi niya alam ang tungkol sa paglilihi. Sa isip niya noon, sadyang naging matigas lang ang ulo ni Jessa. Mas pinili ko ang hirap dito sa probinsya kesa sa yaman mo na walang puso. Patuloy ni Jessa na ngayon ay may luha na sa kanyang mga mata. Isinampal ko sa iyo ang katotohanan to, Enrique. Mas masaya kami rito. Dito, si Minggoy, lumaking malaya. Hindi niya kailangang magsuot ng suit para irespeto ng tao. Hindi niya kailangang magkaroon ng pera sa bangko para maging bayani sa paningin ng mga kalaro niya. Yang yaman mo, walang puwang dito sa bukid na to. Alam ko na ngayon, Jessa, naiintindihan ko na. I failed as a husband, and I failed even before I became a father. Saad ni Enrique. Kaya bakit ka pa nandito? Para patunayan na kaya mong maging magsasaka? Enrique, hindi mo kailangan gawin to. Pwede kang bumalik sa Maynila at saka magpadala na lang ng sustento. Hindi kita pagbabawalan na makita si Minggoy. Pero wag mo kaming piliting bumalik sa mundo mo. Sabi ni Jessa. Tumayo si Enrique at saka lumapit kay Jessa. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati may malambot pero ngayon ay magaspang na dahil sa pagbibilad ng palay. Nandito ako kasi gusto kong bawiin ang pamilya ko. Gusto kong patunayan sa'yo na yung Enrique na nakilala mo noon, namatay na nung gabing umalis ka. Tsaka itong nasa harap mo ngayon, nag-aaral pa lang kung paano maging tao ulit. Jessa, mas pipiliin kong makasama niyo habang buhay kesa bumalik sa penthouse na yon na mag-isa. Madamdaming sabi ni Enrique. Hindi naman agad nakasagot si Jessa. Ramdam niya ang katapatan sa boses ni Enrique. Pero ang sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. Binawi niya ang kanyang kamay tsaka tumayo para iligpit ang pinagkainan. Pumunta ka na sa bilaran, hinihintay ka na ng anak mo. Doon mo patunayan yung sinasabi mo. Maikling tugon ni Jessa. Naglakad si Enrique patungo sa malawak na sementadong area kung saan nakabilad ang sako-sakong palay. Doon nakita niya si Minggoy na may hawak na maliit na kahoy habang masayang kinakalos ang mga butil. Kasama nito si Tatang Ibyong na nakamasid lang. Tatay, halika po rito, turuan ko kayo. Masayang sigaw ni Minggoy nang makita siya. Lumapit si Enrique tsaka kinuha ang isang mas malaking kahoy na parang araro sa palay. Ang init ng araw ay nagsisimula ng manuot sa kanyang likod. Tsaka ang alikabok mula sa palay ay nakakapuwing talaga. Pero sa bawat kilos niya, sa bawat tawa ni Minggoy, nararamdaman niya ang isang klase ng fulfillment na hindi na ibibigay ng deal sa negosyo. Dahan-dahan lang iyo. Dapat kailangang pantay ang pagkakaayos para hindi mabulok sa ilalim. Parang pag-ibig lang. Biro ni Tatang Ibyong. Napangiti si Enrique. Susubukan ko po, Tatang. Sa loob ng ilang oras, nagtrabaho si Enrique sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang puting polo ay basang-basa na ng pawis, tsaka puno na ng dumi. Namumula na rin ang kanyang balat dahil hindi siya sanay sa ganitong init. Ilang beses siyang muntikang matumba dahil sa pagod. Pero tuwing tinitingnan niya si Minggoy na walang kapaguran sa pagtulong, pilit siyang bumabangon. Pagdating ng tanghalian, dinalhan sila ni Jessa ng pagkain sa lilim ng isang puno ng mangga. Nakita ni Jessa ang itsura ni Enrique. Pagod na pagod, madungis, tsaka halatang hirap na hirap.
Pero ang nakakapagtaka sa kanya, wala siyang narinig na reklamo mula rito. Sa halip ay nakita niyang masayang nakikipagkwentuhan si Enrique kay Tatang Ibyong tungkol sa presyo ng palay sa merkado. "Oh, kain na muna kayo," sabi ni Jessa habang nilalapag ang balot ng pagkain. "Nay, tignan niyo si tatay. Ang dami na po niyang natuyong palay." Pagmamalaki ni Minggoy. Tumingin naman si Jessa kay Enrique. "Kaya mo pa ba? O baka gusto mo nang tumawag ng helicopter?" Uminom muna ng tubig si Enrique bago sumagot. "Kaya ko pa. Tsaka wala akong balak tawagin ng helicopter. Masarap pala yung hangin dito kapag pagod ka." "Masarap din ang tubig. Parang mas matamis." Nagkatinginan silang dalawa. May bahagi sa puso ni Jessa ang unti-unting natutunaw. Nakikita niya ang pagsisikap ni Enrique na pumasok sa kanilang mundo, kahit na halatang hindi ito para sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagkain, may lumapit na isang batang kalaro ni Minggoy. "Minggoy, laro tayo pagkatapos niyan." "Sige, sama natin si tatay," sagot naman ni Minggoy. Napatingin ng bata kay Enrique. "Tatay mo ba siya? Bakit ang puti niya? Para siyang artista." Natawa silang lahat. Ang tensyon na namayani kaninang umaga ay unti-unting napapalitan ng gaan ng loob. "Oo, tatay ko siya. Tsaka marunong din siya magbilad ng palay," pagtatanggol ni Minggoy. Habang pinapanood ni Jess ang eksenang yon, napagtanto niya na ang desisyon niyang ilayo si Minggoy noon ay naging proteksyon niya para sa anak nila. Pero ngayon, nakikita niya na baka ang presensya ni Enrique ang kukumpleto sa buhay ng bata. Kung paninindigan nga nito ang pagbabago. Ang hapong iyon ay natapos sa pagod, pero may ngiti sa mga labi ni Enrique. Habang naglalakad silang tatlo, pabalik sa kubo, bit-bit ang mga gamit sa belaran, naramdaman ni Enrique na ito na ang pinakamakahulugang araw ng kanyang buhay. "Jessa," tawag ni Enrique na makarating sila sa tapat ng kubo. "Bakit?" "Salamat sa pagkakataong to. Alam kong hindi sapat yung isang araw. Pero asahan mong bukas, gigising ako ng mas maaga." Seryosong sabi ni Enrique. Tumango lamang si Jessa. Pero sa pagkakataong to, hindi niya na tinago ang maliit na ngiti. Yung unang araw ni Enrique ay hindi naging madali para sa kanya. Pero kahit na ganon, masaya pa rin siya sa ginagawa niya at yon ang mahalaga para sa kanya ng mga oras na yon. "Enrique, ito ang gamot sa sunburn. Pahiran mo yung likod mo bago ka matulog." Saad ni Jessa habang nilalapag ang maliit na bote ng herbal oil sa tabi ng kanyang banay. Kasalukuyang nakaupo si Enrique sa sahig habang sinusubukang iunat ang kanyang mga binte. "Salamat, Jessa. Pasensya na kung medyo mabagal ako kanina sa bilaran. Hindi ko akalain na ganito pala kabigat ang trabaho niyo rito araw-araw." Naupo si Jessa sa tapat niya habang may hawak na maliit na gasera. Yung dilaw na liwanag nito ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanyang muka. "Yan ang buhay na kinagisnan ko, Enrique. Yan ang buhay na kinalikahan ko bago kita nakilala. Noong nasa penthouse tayo, pakiramdam ko noon palagi akong kailangang magpanggap na hindi ako galing sa putikan. Pero dito, kahit marumi ang damit ko, hindi ko kailangang humingi ng dispensa sa kahit sino. Hindi mo naman kailangang magpanggap noon, Jessa. Ako ang may problema. Ako ang pumilit sa'yo na magbago dahil sa takot ko sa sasabihin ng ibang tao." Pag-amin ni Enrique. Tinitigan niya si Jessa ng matagal. Bakit ka ba talaga nagtsatsaga rito? Pwede ka namang kumuha ng hotel sa bayan. O di kaya bumili ng aircon para sa kubong to. Pero hinahayaan mong kagatin ka ng lamok tsaka matulog sa matigas na sahig. Kasi sabi mo, 'di ba? Kailangan kong patunayan na kaya kong mabuhay sa mundo ninyo. Tsaka, paano ko gagawin yun kung gagamit ako ng shortcuts? Jessa, gusto kong maramdaman yung bawat hirap na dinanas mo nung wala ako. Gusto kong malaman kung paano mo na itaguyod si Minggoy na mag-isa. Habang ako,
nagpapakasaya sa yaman. Seryoso ang sagot ni Enrique. Kinabukasan, totoo sa kanyang pangako. Nagising si Enrique bago pa sumikat ang araw. 4:00 pa lang na madaling araw ay gising na siya. Malamig ang hangin tsaka madilim pa ang paligid. Tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig. Sinundan niya si Jessa sa likod ng kubo kung saan matatagpuan ang poso. Ako na mag-iigib, presenta ni Enrique. Sigurado ka? Mabigat ang balde. Baka mapitpit yung daliri mo, Enrique. Biro pa ni Jessa. Kaya ko to, sagot ni Enrique. Sinimulan niyang ipump ang poso. Noong unay nahihirapan siya dahil kailangan ng tamang timing para lumabas ang tubig. Pero kalaunan ay nakuha rin niya ang ritmo. Binuhat niya ang 2 malaking balde patungo sa kusina tsaka sa banyo. Kahit na kumikirot ang kanyang mga braso, naramdaman niya ang kakaibang saya sa simpleng tagumpay na iyon. Pagkatapos ng pag-iigib, sumama siya kay Minggoy sa belaran. Ang bata ay tuwang-tuwa na kasama ang kanyang tatay. Siniguro ni Minggoy kay Enrique kung paanong malalaman kung tuyo na yung palay sa pamamagitan ng pagkagat sa butil nito. Ganito po, tatay. Kapag po tumunog ng tik, ibig sabihin po pwede na siyang isako. Paliwanag ni Minggoy habang pinapakita ang butil ng palay. Ginaya naman ni Enrique ang anak. Tik! Aba, pwede na nga anak. Tawa pa ni Enrique. Sa buong umaga, si Enrique ay naging usap-usapan sa baryo. Nakita ni Jessa mula sa malayo kung paano unti-unting tinanggap ng bayan nila si Enrique. Hindi na to tinitingnan bilang isang banta, kundi bilang isang ama na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Tanghalian na nagdanalan sila ni Jessa ng pagkain. At sa pagkakataong to, hindi lamang sila ang kakain. Inanyayahan ni Enrique si Tatang Ibyong tsaka ang iba pang mga kasamahan sa bilaran na sumalo sa kanila sa ilalim ng puno. Kain po tayo, Tatang. Marami pang dala si Jessa. Aniyaya ni Enrique. Nako, iho, nakakahiya naman, sabi ni Tatang Ibyong habang tumatawa. Dito po sa ilalim ng punong to, Tatang, pare-pareho lang tayo nagugutom. Tsaka sa totoo lang, mas masarap kumain pag marami tayo, sagot ni Enrique bago magsimulang magkamay ng kanin. Habang kumakain, napansin ni Jess ang pagbabago sa kilos ni Enrique. Wala nang pagiging mailap nito sa dumi. Hindi na ito naghahanap ng tissue o alcohol pagkatapos sumawak ng kung ano-ano. Masarap pa yung toyo, Enrique? Tanong ni Jessa na may halong panunukso. Tumingin si Enrique sa kanya at saka ngumiti. Masarap. Lalo na't alam kong ako ang nagbilad nito kaninang umaga. May lasa pala ng pagod tsaka tagumpay bawat kagat. Sa gitna ng kanilang masayang tanghalian, biglang may tumawag sa cellphone ni Enrique. Kahit na ayaw niyang sagutin, nakita niya yung secretary niya sa Maynila ang tumatawag. Lumayo siya ng konti para sagutin ang tawag. Sir, kailangan niyo na pong bumalik. May emergency sa board of directors. Sinusubukan nilang i-hostile takeover ang kumpanya dahil sa biglaan ninyong pagkawala. Balita ng secretary. Sabihin mo sa kanila, hindi ako babalik. Gawin nila ang gusto nila. Kung kailangan nilang sunugin ang kumpanya, hayaan mo silang gawin yan. Mas mahalaga ang ginagawa ko dito. Mariing sagot ni Enrique bago pinatay ang telepono tsaka tuluyang in-off ang device. Pagbalik niya sa grupo, nakita niya nakatingin sa kanya si Jessa. May problema ba? Wala. May mga langaw lang sa Maynila na gustong mabulabog ang katahimikan ko. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako aalis. Paniniguro ni Enrique. Sa hapon, sinubukan ni Enrique ang isa pang hamon. Yung maligo sa poso sa harap ng mga kalaro ni Minggoy. Yung tubig ay napakalamig tsaka ang tanging tabo ay isang lumang lata ng pintura na nilinis. Noong unay nanginginig pa siya. Pero nung makita niyang masaya nagtatampisaw si Minggoy sa tabi niya, nakisali na rin siya sa paglalaro ng tubig. Ang mga bata naman ay tuwang-tuwa na nakikipaghabulan sa kanila.
Gabi na makabalik sila sa kubo. Pagod na pagod si Enrique. Pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nakita ni Jessa na habang natutulog si Minggoy sa tabi ni Enrique, ang kanyang asawa ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng anak. Jessa, salamat. Bulong ni Enrique. Para saan? Para sa lahat ng to. Sa loob ng 4 na taon, akala ko nakamit ko ng rurok ng tagumpay. Pero ngayon ko lang na-realize ng tunay na rurok nandito sa maliit na kubong to. Yung makitang tumatawa si Minggoy, tsaka ang makasama ka ulit. Yun ang pinakamalaking achievement ko. Sabi ni Enrique. Dahan-dahan namang lumapit si Jess at tsaka tumabi sa kanila. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Enrique. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Enrique na buo na siyang muli. Kaya mo pa ba hanggang bukas? Tanong ni Jessa. Kaya ko hanggang sa dulo ng buhay ko, Jessa. Kahit tuyo lang ulam natin araw-araw. Basta kayo ang kasama ko. Hindi ako magrereklamo. Pangako ni Enrique. Seryoso ka ba talaga sa pag-iwan sa kumpanya mo? Tanong ni Jessa. Yung kumpanya, building lang yun tsaka pera. Yung pamilya, buhay. Mas pipiliin ko yung buhay kesa sa mga bato tsaka bakal, Jessa. Bukas turuan mo naman ako mag-araro, ha? Biro pa ni Enrique. Natawa naman si Jessa tsaka niyakap ng mahigpit ang asawa. Ang 3 araw ni Enrique sa probinsya ay nagsimula sa isang hamon na hindi niya inaasahan. Isang matinding sakit ng katawan na halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Pagbangon niya sa banig, naramdaman niya bawat litid sa kanyang likod na parang hinihila ng mga bakal na kawad. Pero na makita niya ang sinag ng araw na tumatagos sa dingding na kawayan, tsaka marinig ang tawa ni Minggoy sa labas, pilit niyang itinayo ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Naitignan niya si tatay parang robot maglakad. Tawa ni Minggoy habang tinuturo ang kanyang ama na dahan-dahang bumababa sa hagdanan ng kubo. Natawa rin si Jessa, pero may bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa iyo, Enrique, hindi biro ang trabaho rito. Gusto mo bang magpahinga muna ngayong araw? Ako na lang tatapos sa bilaran. Umiling si Enrique, kahit na ang totoo ay gusto niyang humiga ulit. Hindi. Nangangako ko kay Minggoy na tutulungan ko siya sa bodega. At saka, kailangan kong matutunan kung paano mag-ayos ng mga sako nang hindi sumasakit ang likod. Matapos ang almusal na binubuo ng sinangag, tsaka naging trademark na lang tuyo, naglakad ang mag-anak patungo sa malawak na bilaran. Pero bago pa man sila makarating sa bodega, nakarinig na sila ng parang mga sasakyang paparating. Huminto ang 3 itim na SUV sa tapat ng bilaran. Dahilan para kumalat ang makapal na alikabok sa mga tuyong palay. Bumukas sa mga pinto at saka lumabas ang mga lalaki naka-suit, naka-shades, yung board of directors ng kanyang kumpanya, kasama ang kanyang chief legal counsel. Sir Enrique, sigaw ni Mr. Borak, yung pinakamatandang miyembro ng board. Anong ginagawa niyo rito? Look at yourself. You look like a commoner. Napatigil si Enrique. Tumingin siya sa kanyang sarili na nakasando na may mantsa ng putik. Maong na short na kupas. Tsaka mga paang balot ng alikabok ng palay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kasamahan na mukhang mga alien sa gitna ng bukid. Anong ginagawa niyo rito, Mr. Borak? I thought I made it clear to my secretary that I'm on leave. Malamig na sabi ni Enrique na ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging dominante na kinatatakutan sa syudad. Sir, the hostile takeover is real. We need your signature to block the sale of the prime assets. Millions. No, billions are at stake. Pagmamakaawa ng abogado. You cannot stay here playing house while your empire is crumbling.
Naramdaman naman ni Enrique ang paghigpit ng hawak ni Minggoy sa kanyang kamay. Ang bata ay natatakot sa mga bagong dating. Lumingon si Enrique kay Jessa at nakita niya ang ekspresyong kinatatakutan niya. Ang tingin na nagsasabing, "Sabi ko na nga ba, babalik ka rin sa kanila." "Enrique," tawag ni Jessa, ang boses ay mahinahon pero puno ng pait. "Puntahan mo na sila. Yan ang tunay mong mundo. Yan ang buhay na kinalakihan mo. Hindi mo kailangang magpanggap na magsasaka para lang makuha ang loob namin." "Jessa, wait." Pigil ni Enrique. Humarap siya sa mga direktor. "Mr. Burak, attorney, listen to me carefully. Hindi gumuho ang empire ko dahil lang wala akong ilang araw. Gumuho ang empire ko nung hinayaan ko maging alipin ako ng mga numerong yan habang ang pamilya ko nagdurusa rito." "But sir, the money, the prestige," sigaw na Mr. Burak. "The money can be earned back. The prestige is just an ego trip. Pero yung 4 na taon na nawala sa akin, kasama ang anak ko, yun ang hindi ko na mababayaran ng kahit anong asset." Tugon ni Enrique. Kinuha niyang mga papeles mula sa abogado. Inakala ng lahat na pipirma siya, pero sa halip, tinitigan niya ang bawat page. "I will sign the authorization for the proxy vote. I will give you the power to defend the company. Pero hindi ako sasama sa inyo. Mananatili ako rito." "Sir, you're crazy. You're choosing this dirt over the boardroom?" Hindi naman makapaniwalang sabi ni Mr. Burak. Lumapit si Enrique sa isang tumpok ng palay tsaka kumuha ng isang dakot. "Mr. Burak, tingnan mo to. Yung palay na to, pinaghirapan ng asawa ko tsaka ng anak ko sa ilalim ng araw. Bawat butil nito, may kwento ng pagsisikap. Yung mga numerong hawak ninyo, mga pixels lang yan sa screen. Kung gusto niyo akong i-remove as CEO, go ahead. I have enough personal wealth to live here comfortably for 10 lifetimes. Ngayon, umalis na kayo. Nasasapawan ng pabango niyo ang amoy ng mga palay." Nakangangang umalis ang mga director. Habang papalayo ang mga SUV, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Humarap si Enrique kay Jessa na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa narinig. "Bakit mo ginawa yun?" tanong ni Jessa. "Maraming pwedeng mawala sa'yo." "Jessa, na-realize ko nung nakita ko silang lahat kanina. Nung nakita ko mga mukha nilang puno ng stress tsaka kasakalman, naisip ko, ayoko nang bumalik sa ganon. Ayoko lumaki si Minggoy na nakikita ang tatay niya na laging galit sa tawag, tsaka walang oras para sa kanya." Paliwanag ni Enrique. Lumuhod siya para pantayan si Minggoy. "Anak, gusto mo bang maging mayaman balang araw?" Umiling si Minggoy. "Gusto ko lang po maging katulad niyo, tatay. Yung marunong magbilad ng palay tsaka marunong din manghuli ng tutubi." Napaiyak si Enrique, tsaka niyakap ng mahigpit ang anak. Sa pagkakataong to, si Jessa nang lumapit tsaka yumakap sa kanilang dalawa. "Patawarin mo ako, Enrique. Kung naging matigas ako sa'yo nitong mga nakaraang araw." Bulong ni Jessa. "Natatakot lang din ako na baka panandalian lang lahat ng to." "Hindi to panandalian, Jessa. Plano ko na magpatayo ng maliit na bahay rito. Yung isang maayos sa tahanan para sa atin. Tsaka gusto ko mag-invest para sa mga magsasaka dito. Gusto kong gawing mas madali ang buhay nila. Hindi para kumita kundi para makabawi sa lupang kumupkup sa inyo nung wala ako." Sabi ni Enrique. Sa hapon na yon, imbes na magtrabaho, nagpunta silang tatlo sa ilog. Doon nagtampisaw sila sa malinis na tubig. Ang kanyang balat ay mas sunog na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos. Pero ang kanyang ngiti ay ang pinakatotoong nangiting na ipakita niya sa buong buhay niya. Pag-uwi nila sa kubo ng gabing yon,
Sinalubong sila ng amoy ng hapunan na inahanda ni Aling Dorothea para sa kanila. Merong nilagang baka, sariwang gulay, tsaka syempre, hindi mawawala ang tuyo. Sa pagkakataong to, si Enrique na ang unang kumuha ng tuyo. Hindi na siya nag-alinlangan. Kinamay niya ang kanin tsaka isda na parang isang taga-baryo. "Buksan natin ang radyo," sabi ni Enrique. Isang lumang radyo na de baterya ang nagpatunog ng mga lumang kanta. Sumasayaw si Minggoy sa gitna ng kalsada, habang si Enrique at Jessa naman ay magkahawak kamay na nanonood. "Seryoso ka ba sa pagpapatayo ng bahay rito?" tanong ni Jessa bago sila matulog. "Oo, pero gusto ko may malawak na bilaran ng palay sa harap. Para tuwing umaga, maaalala ko kung paano ko kayo nahanap," sagot ni Enrique. Ngumiti naman si Jessa kay Enrique bago sila magkayakap na natulog. Gayang pangako ni Enrique, nagpatayo nga siya ng bahay sa bukid. Hindi niya na rin nanais pa na bumalik sa syudad para kuhanin lahat ng meron siya roon. Dahil alam niya sa sarili niyang wala doon ang kailangan niya. Dahil ang pamilya niya nandito. At dito niya gustong ipagpatuloy yung buhay niya kasama ang kaniyang mag-ina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!